King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 741. Pursuit of Death, Ika-4. Emperor Intent. Hindi gumagalaw si Zhao Fang habang umiihip ang kanyang buhok sa kakaibang ritmo. Ang mga ulap sa itaas niya ay nagpatawag ng kidlat na bumaba sa lupa, at ang kanyang lila na soul sea ay naging dalisay at buo. Ang kanyang mental na enerhiya ay tila sumanib sa langit at lupa, at ang mga batas nito ay naging mas malinaw. Ito ang pinakamataas na antas ng Void God Realm ng isang kaluluwa, kung saan naabot ng kaluluwa ang pagkumpleto. Kung ang kaluluwa ng isang normal na hari ay isang bato, kung gayon ang kaluluwa ng isang emperor ay isang kristal. Kahit na ang dami ng kaluluwa ay walang gaanong pagkakaiba, may malaking pagkakaiba sa kalidad. Sa sandaling ito, ang paglitaw ng isang bagong Emperor Intent ay naging sanhi ng pagkawala ng karamihan sa madilim na ulap sa itaas ng Sky Sacred Qin Palace. Emperor Intent. Ang Palace Master, si Li Shuiyi, at ang iba pa ay tumingin kay Zhao Fang na may masaya at magalang na mga mata. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay hindi magkakaroon ng bottleneck sa pagiging isang emperor. Sa loob ng maximum na 10 taon, si Zhao Fang ay magiging isang bagong emperor ng Kang Ocean. Kailangang malaman ng isa na ang Kang Ocean ay walang bagong emperor sa nakalipas na ilang daang taon. Ang pagsilang ng isang emperor ay lubos na makapagpapabago sa sitwasyon kahit saan. Gaya ng iniisip ko, hindi ko siya mapigilan. Ang kalmadong mukha ng Emperor of Death sa wakas ay nagpakita ng pagiging solemna. Emperor of Death. Sino ang nakakaalam kung sino ang mamamatay sa kaninong mga kamay? Ang mga mata ni Zhao Fang ay napuno ng kumpiyansa at layunin ng labanan. Nang matapos siyang magsalita, inabot niya ang isang kamay at tinakpan ang langit ng nagniningas na ambon na kumikinang sa ginto. Ho! Isang nagniningas na kuko ng wind lightning ang tila tumakip sa kalangitan habang ito ay bumagsak patungo sa Emperor of Death. Malamig na ngumisi ang Emperor of Death habang ang Death Force Field sa paligid niya ay nagsimulang umikot at umikot, nagpapadala ng alon ng kamatayan pasulong na ginawang alabok ang lahat ng nasa daan nito. Bam! Boom! Ang mga kalapit na bundok ay tila sumangga sa manipis na hangin. Pang! Ang nagniningas na wind lightning claw ay nagsimulang hangina habang sinasalubong nito ang alon ng kamatayan. 40% na lang ng lakas nito ang natitira sa oras na malapit na ito sa Emperor of Death. Inilabas ng Emperor of Death ang kanyang layunin, at lumitaw ang isang malagkit na madilim na dimensyon ng kamatayan. Basag. Ang Imperial power ni Zhao Fang ay agad na nilamon. Ito ang Domain of Death, at maaari pa itong tawaging maliit na mundo. Bulalas ng batang demigod. Naramdaman din ni Zhao Fang ang walang kapantay na puwersa ng isang little world. Ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa normal na mga spatial na domain. Scarlet Destruction Exploding Fist. Si Zhao Fang ay nasa isang ganap na bagong antas na ngayon, at ang kanyang tatlong mga domain ay nakipagsagupaan sa Emperor of Death's little world. Ang pagkakaroon ng Emperor Intent ay nagbigay daan sa Scarlet Destruction Wind Lightning ni Zhao Fang na maging mas malakas, at pinahintulutan din nito ang kanyang tatlong spatial na dimensyon na maging mas corporeal. Ang tatlong domain na kumakatawan sa kanyang kaluluwa, bloodline, at teknik ay nagsama-sama sa gininto ang suntok at pinakawalan sa gitna ng bagyo ng yelo at mga ilusyon. Ang batang demigod ay nagpalabas ng gininto ang liwanag at tila naging isang Buddha habang ginagamit niya ang kanyang Heaven Seal ang 18 palms para sugpuin ang Emperor of Death. Ang pinagsamang puwersa ng dalawa ay umabot sa isang ganap na bagong antas na maaari pang itulak pabalik ang mga normal na emperador. Boom boom! Bam! Itinuro ng Emperor of Death ang kanyang daliri, at nagsimulang mabuo ang isang whirlpool mula sa kapangyarihan ng kanyang little world of death. Ito ay parang isang bangin na kayang lumunin ang anuman at bawat kapangyarihan. Ang mga pag-atake ng batang demigod at Zhao Fang ay kumilos na parang mga batong lumulubog sa karagatan. Shoo! Nang may kakaibang tunog, ang simpleng pagturo ng Emperor of Death gamit ang kanyang daliri ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng espasyo habang ang kapangyarihan ng kanyang little world of death ay dumagundong patungo kay Zhao Fang at sa batang demigod. Si Zhao Fang at ang batang demigod ay pinigilan ng puwersa, at nagsimulang kumalat ang lamig sa kanilang mga katawan. Hindi maganda.
Malamig na suminok ang dalawa nang maramdaman nila ang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa Little World of Death. Lahat ng life force at essences ay nilalamon. Parehong naramdaman ni Zhao Feng at ng batang demigod na parang nawawalan na sila ng buhay. Arg! Maraming miyembro ng Sky Sacred Qin Palace sa loob ng protective array ang naging tambak ng mga puting buto. Lightning Wings Flying Technique. Isang pares ng mga pakpak ang nabuo sa likod ni Zhao Feng. Makikita ng isang tao ang balangkas ng isang istruktura ng buto doon, na parabang ito ay isang pares ng mga pakpak mula sa isang sinaunang ibon ng kidlat. Shua! Kinuha ni Zhao Feng ang batang demigod at agad na lumipad palayo ng ilang daang yarda sa isang kisap mata. Kung hindi dahil sa katotohanan na binuo ni Zhao Feng ang Emperor Intent, hindi siya agad makakalipad hanggang ngayon habang may hawak na tao. Sa tingin mo saan ka pupunta? Ang Emperor of Death ay tila naging Shadow of Death habang siya ay nakapikit sa dalawa. Whoosh! Whoosh! Sa isang kisap mata, nakalabas na ang tatlo sa loob ng bansa at narating ang lugar sa labas. Ang mga mula sa Sky Sacred Qin Palace ay nakakita lamang ng dalawang kislap ng liwanag na bumaril sa kalangitan at naglaho. Tanging ang Palace Master lamang ang maaaring gumamit ng kanyang Divine Sense upang makita ang labanan sa walang limitasyong karagatan. Ang Escarlata pulang kidlat ay si Zhao Feng at ang batang demigod. Ang Emperor of Death ay ganito kabilis. Napagtanto ni Zhao Feng na madaling maabutin siya ng Emperor of Death. Kailangang malaman ng isa na si Zhao Feng ay bahagyang mas mabilis kaysa sa ilang Void God Realm Emperors dahil ang pagtaas ng kanyang layunin ay nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang pangunahing diwa ng Wings of Wind and Lightning. Master, hindi natin matatalo ang Emperor of Death sa ngayon. Mataimtim na sabi ng batang demigod. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng, ngunit hindi siya sumang-ayon. Ang Emperor of Death ay madaling napigilan ang buong Sky Sacred Qin Palace sa simula pa lang. Ang lahat ng kanyang mga aspeto ay umabot sa mga limitasyon ng isang Emperor. Sa ngayon, hindi nakaisip si Zhao Feng ng paraan para harapin ang Immortal Death Body ng Emperor of Death. Ang katotohanan ito lamang ay nangangahulugan na ang Emperor of Death ay hindi matatalo. Higit pa rito, hindi kinaya ni Zhao Feng at ng batang demigod ang Emperor of Death Force Field o ang kanyang Little World. Ang Emperor of Death ay napakalakas, at tiyak na matatalo ako kung haad lang ang laban, nagpasya si Zhao Feng, at ang kanyang mga pakpak ay mas mabilis na pumutok. Shua! Sa utos ni Zhao Feng, ang batang demigod ay pumasok sa sinaunang metal na singsing. Nakakaloka ang sumunod na nangyari. Lightning Wings Spatial Flash. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay kumikinang na may napakatalino na liwanag habang ang kanyang bilis ay umabot sa pinakamataas, at tila siya ay sumanib sa kalawakan. Whoosh! Ang Emperor of Death ay nakakaramdam lamang ng mahinang kidlat, at walang palatandaan ng Zhao Feng sa loob ng ilang libong milya. Lightning Wings Spatial Flash. Iyan ang pinakamataas na antas ng Wind Lightning Inheritance. Bahagyang natulala ang Emperor of Death. Ang teknik na ginamit lang ni Zhao Feng ay ang pinakamataas na antas ng Wings of Wind and Lightning, ang Lightning Wings Spatial Flash. Pinagsama ng diskarteng ito ang Lightning Wings Flying Technique sa Lightning Wings Wind Flash upang palabasan ang matinding bilis. Sa isang kisap mata, lumitaw si Zhao Feng ilang libong milya ang layo. Ang bilis na ito ay sapat na upang maiwan sa alikabok ang karamihan sa mga Emperor. Ang Wind Lightning Emperor ay hindi tinawag na pinakamabilis na Emperor ng walang kabuluhan. Noon, nagawa niyang makatakas kahit sa Sacred Lords. Ang aking bilis sa walang limitasyong karagatan ay higit sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa panloob. Hindi sapat ang ilang libong milya. Hindi gaanong nasisiyahan si Zhao Feng. Nangangahulugan ito na makakapag-flash lang siya ng ilang daang milya kung siya ay nasa loob ng bansa. Samantalang ang Wind Lightning Emperor ay madaling kumikislap ng higit sa 1,000 milya kahit sa loob ng bansa. Gaya ng inaasahan, hindi sapat ang ganoong bilis para itapon ang Emperor of Death. Death Instant Shadow. Ang Emperor of Death ay naging isang madilim na guhit ng liwanag habang siya ay gumamit din ng isang malakas na spatial technique. Habang papalapit ang Emperor of Death. Lightning Wings Spatial Flash. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Feng ay naglabas ng isa pang makinang nakislap ng liwanag at nagsanib sa hangin. Sa pagkakataong ito,
naglakbay siya ng 1,000 milya pa kaysa dati. Matapos makuha ang Emperor Intent, ang pag-unawa ni Zhao Feng sa space ay umabot sa isang ganap na bagong antas, kaya nagamit niya ang Lightning Wing Spatial Flash ayon sa gusto niya. Ang matinding bilis at ganap na layunin ay lumikha ng kaluwalhatian ng pinakamabilis na Emperor. Kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa sa ibang pagkakataon, naging mas pamilyar si Zhao Feng sa Lightning Wing Spatial Flash at nagawa niyang bawasan ang dami ng enerhiya na ginamit niya habang nagiging mas mabilis din. Sa pagtatapos, si Zhao Feng ay maaaring kumikislap ng 7 o 8,000 milya ng sabay-sabay. Siyempre, may pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ng Wind Lightning Emperor, ngunit ang Lightning Wing Spatial Flash ni Zhao Feng ay ginawa siyang isa sa pinakamabilis na tao sa ibaba ng antas ng Sacred Lord. Makalipas ang 1 oras, ang distansya sa pagitan ni Zhao Feng at ng Emperor of Death ay nagsimulang lumaki ng unti-unti. Lightning Wing Spatial Flash. Ang pinakamataas na antas ng paglipad na mayroon ang pinakamabilis na Emperor noon. Nagsalubong ang mga kilay ng Emperor of Death, at medyo nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Narinig na niya ang tungkol sa Wind Lightning Emperor, ang Emperor na ito ay minsang nakatakas kahit sa mga Sacred Lords. Sa kalaunan, ang Emperor of Death's Divine Sense ay nawala sa pagsubaybay kay Zhao Feng, at maaari lamang niyang sundan siya mula sa natitirang aura na naiwan. Sa kabutihang palad para sa kanya, hindi nagawang muling likhain ni Zhao Feng ang aura ng Lightning Wing Spatial Flash, kaya hindi siya makagawa ng anumang diversion. Ang Lightning Wing Spatial Flash ay nag-condense ng maraming wind lightning at lilikha ng malaking kaguluhan sa kalawakan. Nakaramdam din si Zhao Feng na walang magawa tungkol dito. Kailangan niyang dagdagan muna ang distansya sa pagitan nila kung gusto niyang muling likhain ang kanyang Lightning Wings Wind Flash para linlangan ang Emperor of Death. Ang problema ay ang bilis ni Zhao Feng ay hindi masyadong napakalaki, mas mabilis lang siya ng kaunti kaysa sa Emperor of Death, at ang Emperor of Death ay may malaking halaga ng True Yuan, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang Death Instant Shadow ng ilang beses. Sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan, ang dalawang matinding bilis at aura ay nagpalamig sa mga dalubhasa na dumaraan at hindi na makahinga. Makalipas ang 5 o 6 na araw, sa wakas ay nakatakas si Zhao Feng mula sa Emperor of Death at pumasok sa isang bagong island zone. Whoosh! Isang arko ng kidlat ang nahulog mula sa langit na parang bulalakaw at dumaong sa isang isla na katulad ng Azure Flower Continent. Ho! Huminga ng malalim si Zhao Feng. Maputi ang kanyang mukha, at medyo nasusuray. Mabilis siyang umupo, kumuha ng prutas mula sa Ancient Dream Realm, at kinain ito. King of Gods, Kabanata 742. Pursuit of Death, 5. Ang lugar na pinasok ni Zhao Feng ay tinawag na Bright Flower Area, at ito ay halos kapareho ng ranggo ng Azure Flower Continent. Boom! Isang ilang libong yarda ang lapad na bunganga ang nabuo nang siya ay lumapag dahil sa lakas ng kanyang wings of wind and lightning. Ang mukha ni Zhao Feng ay maputlang puti, at ang kanyang aura ay mahina. Una siyang kumain ng prutas mula sa Ancient Dream Realm. Kung ang isa ay nauubos sa True Yuan o Yuan Qi, ang mga prutas mula sa Ancient Dream Realm ay lubhang mabisa, ngunit tumagal ang mga ito upang matuno. Gayunpaman, ginamit na ni Zhao Feng ang kanyang mga espiritual na table task at kayamanan upang palitan ang kanyang enerhiya habang tumatakbo. Ang kakanyahan na nakapaloob sa loob ng prutas ay mas malapit sa pinagmulan ng pag-iral, at ito ay may napakagandang epekto sa katawan at mga organo ng isang tao. Ito ay hindi mabilang na beses na mas mahusay kaysa sa Ancient Dream Realm aura. Matapos makuha ang Emperor Intent, maaaring makuha ni Zhao Feng ang prutas ng Ancient Dream Realm sa mas mabilis na bilis kaysa dati, at hindi na niya kailangang mag-alala na ang kanyang pundasyon ay hindi matatag. Sa sandaling ito, ang kanyang bawat kilos at paghinga ay humigop sa isang stream ng Heaven-Earth Yuan Qi upang mapunan muli ang kanyang True Yuan Dimension. Kapag lumakas ang layunin ng isang tao, makakabawi sila sa mas mabilis na bilis, at ang bilis ng pagbawi ng bloodline ng 10,000 ancient races ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa mga normal na bloodline. Sa loob ng isang araw, nabawi ni Zhao Feng ang karamihan sa kanyang Yuan Qi at enerhiya, at ang kanyang paglilinang ay naging mas malakas pa pagkatapos kumain ng prutas. Ipinakalat din ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at Multitask.
Mahigit 100 kakaibang kidlat ng mga simbolo ang lumitaw sa kanyang Purple Soul Sea. Ang kanilang mga aura ay madilim at sila ay kumikinang sa isang madilim na liwanag. Ang mga simbolo ng kidlat na ito ay konektado sa isa't isa, na bumubuo ng isang uri ng circuit. Pagkatapos magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa God Tribulation Lightning Intent at pagbuo ng Emperor Intent, dahan-dahang magagamit ni Zhao Feng ang kapangyarihang ito ng maayos. Gayunpaman, ang bilis ng pagbawi ng God Tribulation Lightning ay napakabagal, kaya kailangang mag-ingat si Zhao Feng kapag ginamit niya ito. Maghihintay ako hanggang sa magkaroon ako ng ilang daang wisps. Sa puntong iyon, mas magiging banta ito sa Emperor of Death. Kung makaka-absorb ako ng higit sa 1,000 wisps, magiging walang kapantay ako laban sa lahat ng nasa ibaba ng Mystic Light Realm. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Sa ngayon, ang Scarlet Destruction ay flame lang ang maaaring magbanta sa Emperor of Death's Immortal Death Body at halos hindi magdulot ng pinsala. God Tribulation Lightning, Wings of Wind and Lightning, Scarlet Gold Destruction Wind Lightning. Si Zhao Feng ay may 3 direksyon sa kanyang isip na maaaring magpapataas ng kanyang lakas. Ang Wings of Wind at Lightning ay napakahalaga dahil halos bilis ang mga ito. May 2 pang iniisip si Zhao Feng, ang pag-unawa sa Lightning Wing Spatial Flash at ang pag-unawa sa Scarlet Gold Destruction Wind Lightning. Sa pagbuo ng Emperor Intent, ang bilis ng pag-unawa ni Zhao Feng ay tumaas ng husto, at anumang mga bottleneck mula noon ay madaling masira. Habang naglilinang si Zhao Feng, hindi niya alam na malakas ang epekto ng kanyang pagdating sa Bright Flower Area. Whoosh! 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 Lumitaw ang tunog ng paglipad at tinungo ang bunganga kung saan tinutuluyan ni Zhao Feng. Doon. May bumaba mula sa langit doon. Malamang, ito ay isang meteorite na hindi pa nakikita, at mayroon itong magandang kinang ng kidlat. Ang lakas ng impact ay sapat na siguro para pumatay ng isang soberano. Ang ilan sa mga figures sa hangin ay nagsabi sa isa't isa. Si Zhao Feng ay parang meteorite na puno ng kidlat habang siya ay bumaba mula sa walang limitasyong karagatan. Sa mata ng iba't ibang puwersa, ito ay isang tanda mula sa langit. Maaaring ito ay isang pambihirang bato mula sa labas ng mundo o isang uri ng kayamanan. Gayunpaman, mayroong isang napakalaking aura sa 1,000 yarda ang lapad na bunganga na naging dahilan upang hindi makalapit ang mga kalapit na nilalang. Ang tunog ng paglipad ay nagmula sa ibang direksyon. Ang pinakamahina sa mga dumating ay nasa True Lord rank habang ang pinakamalakas ay umabot sa late stage na Small Origin Core Realm. Ang sitwasyon sa loob ng Bright Flower Continent ay katulad ng Azure Flower Continent, walang Void God Realm Kings. Ang pinakamalakas na angkan dito ay 1.5 bituin lamang. Sa makatuwid, ang lahat ng dumating ay ang mga dalubhasa sa tuktok ng lugar. Napakalakas ng puwersa ng langit at lupa. Ang mga dalubhasang ito sa tuktok ay nakaramdam ng hindi nahaharang na puwersa ng langit at lupa nang sila ay malapit na, at ang mga ulap ng wind lightning ay lumitaw sa hangin. Mukhang hindi ito isang uri ng kayamanan. Mayroong humigit kumulang 20 eksperto sa loob ng bansa dito, ngunit hindi nila naabot sa loob ng 200 milya mula sa bunganga. Ang mga ekspertong ito ay hindi pa nakakita ng Void God Realm Kings dati. Sa katotohanan, lahat ito ay dulot ng mental energy ni Zhao Feng, ngunit wala sa mga ekspertong ito ang nakaisip ng ganoong bagay dahil ang kapangyarihan at kadakilaan nito ay lumampas sa kanilang kaalaman. Maging ang aking spiritual sense ay pinigilan. Ang isang Origin Core Realm Sovereign ay nakaabot ng 100 milya at naramdamang hindi makahinga. Naramdaman ng cultivation na si Zhao Feng na papalapit na ang mga figure, ngunit hindi siya nag-abala sa kanila. Gusto niyang madagdagan ang kanyang cultivation sa lalong madaling panahon, kaya kailangan niyang gamitin ang Emperor Intent. Nangangahulugan ito na ang ganitong eksena ay lalabas kahit saan siya magpunta, ngunit walang sino man sa mga eksperto ang makakaabot sa loob ng 1,000 yarda ng Zhao Feng. Dahil lamang sa lakas ng kanyang paglilinang, hindi na makalapit ang sinumang nasa ilalim ng isang Sovereign Lord. Gaya ng inaasahan, wala sa mga ekspertong ito sa loob ng bansa ang nakaabot sa loob ng 100 milya mula sa kanya, at hindi nila naramdaman ang pag-iral ni Zhao Feng. Pagkalipas ng 3 araw, sa Emperor Intent, iba talaga ang paglilinang.
Si Zhao Feng ay kumain ng isa pang prutas. Sa kagubatan ng Ancient Dream Realm, mahigit 20 prutas sa puno ang binabantayan ng mga alagang hayop ni Zhao Feng, ang ahas at ang ibon. Inalis muna ni Zhao Feng ang mga hinog na prutas, at ang kanyang paglilinang ay nagsisimula ng magsara sa gitnang yugto ng Void God Realm. Tinataya niya na kung magtatanam siya ng mapayapa sa loob ng 2 buwan at kumain pa ng 10 prutas, maaabot niya ang gitnang yugto ng Void God Realm. Ang Emperor Intent ay lubos na nagpapataas ng bilis ng paglilinang. Master, kung kakainin ko ang isa sa mga spiritual fruits na iyon, ang aking Golden Kun Sacred Body ay maaaring makapasok sa mababang yugto ng mastery, at mabilis kong mabawi ang aking lakas. Kung kukuha pa ako ng higit pang mapagkukunan, hindi ako malalayo sa gitnang yugto ng Void God Realm. Boses ng batang demigod. Napagtanto niya na ang prutas na ito na may aura ng Ancient Dream Realm ay 12-dosenang beses na mas mahusay kaysa sa iba pang spiritual fruits. Ang batang demigod ay napakatalino at gumawa ng kanyang kahilingan noong nasa panganib si Zhao Feng. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, tiyak na hindi sisi ngayon si Zhao Feng. Gayunpaman, naisip ito ni Zhao Feng at binigyan ang batang demigod ng 5 prutas ng Ancient Dream Realm. Malaki ang papel ng batang demigod sa paglaban sa Emperor of Death. Maaaring limitahan ng kanyang Sacred Body at Heaven Seal ang 18 palms ang kapangyarihan at Emperor of Death Intent, na nangangahulugan na ang Emperor of Death na kanilang kinakaharap noon ay wala pa sa kanyang buong lakas, kung hindi, si Zhao Feng ay nasugatan ng husto kung hindi patay. Alam ni Zhao Feng na ang batang demigod ay hindi tunay na tapat sa kanya. Ang pinakamalaking hiling ng batang demigod ay makakuha ng mga mapagkukunan at mabawi ang kanyang lakas na demigod. Munting kun yun, kung hindi ka lalabas ng todo sa darating na labanan, mahigpit kong hihigpitan ang iyong mga mapagkukunan. Dagdag ni Zhao Feng, at tumalon ang puso ng batang demigod. Napansin ba ni Zhao Feng na hindi niya ginamit ang buong lakas niya noon? Sa totoo lang, pagkatapos mabawi sa Void God Realm, ang batang demigod ay maaaring gumamit ng marami pang mga diskarte. Sa loob ng 1,000 yarda na malawak na bunganga, si Zhao Feng at ang batang demigod ay parehong naglilinang. Ang pagkakaiba ay ginagamit ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at hinati ang kanyang mga iniisip sa ilan upang makapag-multitask. Sa sandaling ito, maaari niyang hatiin ang kanyang mga iniisip sa 1,500 o higit pa, nakapantay ni Emperor Duanmo. Gayunpaman, kung hatiin niya ang kanyang mga iniisip sa 100 o 1,000, magagawa lamang nila ang mga madaling gawain tulad ng pagkontrol sa mga alagang hayop. 4 o 5 lang ang talagang makakagawa ng mas komplikadong mga gawain. Halimbawa, ang pag-unawa sa God Tribulation Lightning ay nangangailangan ng maraming pagtuon. Sa araw na ito, si Zhao Feng ay mayroon na ngayong 170 tipak ng God Tribulation Lightning sa kanyang Purple Soul Sea. Tila kung mas marami siya, mas mabilis ang rate ng pagsipsip. Ito ay hindi lamang dahil sa Emperor Intent ni Zhao Feng. Ang kanyang kaluluwa ay nalinis ng God Tribulation Lightning at ngayon ay may mahinang aura ng God Tribulation Lightning, ibig sabihin ay hindi gaanong naitaboy ng God Tribulation Lightning ang kaluluwa ni Zhao Feng. C. 170 sinaunang simbolo ng kidlat ang lumitaw sa kanyang Soul Sea at nagbigay ng immortal at walang kamatayang aura. Ang kaluluwa at layunin ni Zhao Feng ay lumalakas araw-araw. Maging ang kanyang kaluluwa ay may ilang katangian ng God Tribulation Lightning. Halimbawa, ang kanyang mental energy attacks ay naglalaman na ngayon ng elemento ng God Tribulation, na sumalungat sa halos lahat ng kapangyarihan sa ilalim ng langit. Ang pinsalang dulot nito ay mahirap pagalingin. Sa nakalipas na ilang araw, nagkaroon din ng tagumpay si Zhao Feng sa kanyang pag-unawa sa Scarlet Gold Destruction Wind Lightning. Ang kanyang True Yuan Dimension ay kumikinang na may gininto ang kulay na mas halata kaysa dati. Naunawaan ko ang tungkol sa 50% ng Scarlet Gold Destruction Wind Lightning, at ang kapangyarihan nito ay maihahambing na sa Wind Lightning Emperor's Golden Destruction Wind Lightning. Bulong ni Zhao Feng. Kung idinagdag niya ang kanyang God Tribulation Lightning Intent, ang lakas ng kanyang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ay maihahambing sa Dark Gold Destruction Wind Lightning. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa cultivation sa pagitan ni Zhao Feng at ng Wind Lightning Emperor ay masyadong malaki,
at ganoon din ang pagkakaiba sa pagitan ni Zhao Feng at ng Emperor of Death. Higit pa rito, nalampasan ng Emperor of Death ang Wind Lightning Emperor sa halos lahat ng paraan maliban sa bilis. Biglang napagtanto ni Zhao Feng na ang isang dalubhasa sa Sovereign Lord ay nasa loob ng 10 milya mula sa 1,000 yarda na malawak na bunganga. Ang iba pang mga sovereign sa malapit ay tila lumikha ng ilang malalaking hanay na hamarang sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ang grupo ng mga tao na ito ay sumulyap sa bunganga ng kasakiman at pananabik. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Maglakas loob ba silang guluhin ang kanyang paglilinang? Boom! Nabuo ang magnificent power sa kalangitan at naging sanhi ng pag-ungol ng Heaven-Earth Yuan Qi. Isang malaking figure ng isang lalaki na may lilang buhok na napapalibutan ng kidlat ang lumitaw sa kalangitan. Para siyang Diyos ng kidlat. Ang balangkas at hitsura ng lalaki ay eksaktong kapareho ni Zhao Feng, at mayroon pa itong bahagi ng kanyang lakas. Ito ba ay isang projection na nabuo mula sa sukdulang kapangyarihan? Sinasabi ng mga alamat na ang mga nasa hindi maarak na antas ng Emperor lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ikinaway ng Marangel na lalaki ang kanyang kamay at naging sanhi ng pagyanig ng espasyo nang dumaan ang isang hindi nakaharang na puwersa sa pisikal na mundo. Wow! Ang mga eksperto sa loob ng bansa na nagsisikap na lumapit sa kanya ay nagluwa ng dugo at malubhang nasugatan. Emperor Projection. Bulong ng batang si Demigod. Hindi niya inaasahan na ang sole intent ni Zhao Feng ay pagsasama-samahin ng God Tribulation Lightning hanggang sa puntong magagamit niya ang lihim na pamamaraang ito. King of Gods, Kabanata 743. Pursuit of Death, Ika-6. Emperor, patawarin mo kami. Kami ay pipi at inistorbo ang pahinga ng Emperor. Ang mga kalapit na eksperto ay natakot lahat, at ang kanilang mga mukha ay naging puti-putla. Ang Emperor Projection sa himpapawid ay marahang itinaas ang kanyang kamay at agad na nasugatan silang lahat at ginawang hindi nila magamit ang kanilang mga kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang mga ekspertong ito ay kumilos na parang langgam. Ang islang ito ay katulad ng Azure Flower Continent. Bumulong si Zhao Feng at naalala ang kanyang sariling bansa. Maraming taon na ang nakalipas mula noong umalis siya sa Azure Flower Continent. Tungkol naman sa Emperor Projection, natutunan niya ito kay Duan Muqing. Hanggat mayroon siyang Emperor Intent, magagamit niya ito. Bastos ka. Ang Emperor Projection sa hangin ay nagtaas ng kanyang kamay at lahat ng mga eksperto ay pinalipad. Makalipas ang ilang paghinga, lahat sila ay itinulak palabas ng higit sa 100 milya, at sila ay lubhang nataranta. Hindi nila maipahayag ang kanilang pagkagulat. Ang lakas ng isang emperor ay sobrang nakakatakot. Nagpakawala ng hininga ang lahat. Bakit lilito ang isang maalamat na emperor dito? Ang pinakamalakas dito ay mga sovereign lords, at sila lang ang nakakita ng Void God Realm. Gayunpaman, walang bagong emperor sa islang zone na ito sa nakalipas na 10,000 taon. Kahit na ang mga normal na 2-star sects at 2.5-star forces ay malamang na walang emperor. Kadalasan, ang mga pinakamataas na sekta na may 2 bituin lamang ang may mga emperador na nagbabantay sa kanila. Lahat, umalis na kayo. Mabilis na umatras ang mga ekspertong ito. Kung nagbago ang isip ng emperor, maaari niyang patayin ang mga ito sa isang pag-iisip lamang. Sa loob ng 1,000 yarda na bunganga, si Zhao Feng ay naupo muli, at ang sorpresa ng batang demigod ay nagsimulang maglaho. Masyadong nakakatakot ang bloodline, comprehension, at potential ni Zhao Feng, lalo na pagkatapos niyang matagumpay na makuha ang God Tribulation Lightning, nakaramdam ng matinding pressure ang batang demigod. Kung magpapatuloy ito, ang mga tagumpay ni Zhao Feng sa hinaharap ay maaaring malampasan ang kanyang sarili. Siyempre, iyon ay kung makakaligtas lamang si Zhao Feng sa pursuit of death. Hindi maganda. Biglang may naramdaman si Zhao Feng at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa sumunod na sandali, isang madilim na sinag ng liwanag ang dumaan sa barrier ng Bright Flower Area at naging sanhi ng pagdilim ng kalangitan. Para bang dumating ang araw ng katapusan at magsisimula na ang isang madilim na panahon. Death Intent. Isang Emperor Intent. Ang mga eksperto na kaka-atres lang ay parang nahulog sila sa bangin at hindi na makontrol ang kanilang buhay.
Pinuno ng kapangyarihan ng kamatayan ang hangin at winasak ang lahat ng palatandaan ng buhay sa landas nito. Sobrang bilis. Nagkatinginan si Zhao Feng at ang batang demigod at walang pag-aalinlangan na pumunta sa Emperor of Death. Kidlat na wings wind flash. Isang pares ng iskarlate gintong pakpak na natatakpan ng wind lightning ang nabuo sa likod ni Zhao Feng at nagpatawag ng iskarlate gintong bagyo na naglalaman ng magulong aura ng pagkasira. Boom! Lumipad sa ere si Zhao Feng at nakipagsagupaan ng husto laban sa Emperor of Death. Kung ikukumpara noong siya ay nasa Sky Sacred Qin Palace, ang lakas ni Zhao Feng ay kalahating antas na mas mataas. Death Force Field. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Emperor of Death nang lumitaw ang isang itim na patlang sa paligid niya, na sumasalamin sa pinsala at lumamon sa buhay. Boom! 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 Ang mga dalubhasang ito ng Bright Flower Area sa ibaba ay naramdaman na parang nanginginig ang kalangitan at ang kalawakan mismo ay nadudurog. Ang labanang ito sa pagitan ng mga Emperor ay naging sanhi ng pagkawasak ng langit at lupa at bumuo ng isang surge ng Heaven-Earth Yuan Qi. Ang mga labi lamang mula sa kanilang labanan ay lilikha ng 100 yarda ang lapad na mga bunganga sa lupa, at ito ay sa ilalim ng katotohanan na si Zhao Feng at ang Emperor of Death ay naglalaban sa himpapawid malapit sa walang limitasyong karagatan. Kung hindi ito ang kaso, ang labanan sa pagitan ng mga Emperor ay magiging isang sakuna para sa buong lugar. Hindi pa rin ako makalusot sa Death Force Field, mabilis na pumutok ang mga pakpak ni Zhao Feng habang nakikipagpalitan siya ng suntok sa Emperor of Death sa kanyang liksi. Ngayon na ang kanyang mga pag-atake ay naglalaman ng pagsasanib ng 3 spatial domain at siya ay may kalamangan sa bilis, kaya niyang labanan ang Emperor of Death ng direkta, ngunit ang Death Force Field ng huli ay napakalakas pa rin. Nilamon nito ang anumang pag-atake sa ilalim ng isang tiyak na halaga ng pinsala at sumasalamin sa isang bahagi pabalik kay Zhao Feng. Dahil pinagsanib ni Zhao Feng ang God Tribulation Lightning sa Scarlet Gold Destruction Wind Lightning, ang Death Force Field ay naka-absorb lamang ng 50 hanggang 60% ng kanyang mga pag-atake, ngunit sapat pa rin iyon para maging walang magawa si Zhao Feng. Sacred Body Dominating Strength. Ang batang demigod ay nagsimulang kuminang sa ginto habang ang laki ng kanyang 4 na taong gulang na katawan ay lumaki at nabuo ang isang gintong figure sa kalangitan na durog patungo sa Emperor of Death. Pinipilit ng Sacred Body Dominating Strength ang pisikal na katawan ng Emperor of Death, at ito ay napakalalim. Ang Emperor of Death's Immortal Death Body ay hindi isang pamamaraan na nagpapalakas ng katawan. Heaven Silang 18 Palms. Sunod-sunod na nagpadala ang batang demigod ng mistikong gininto ang palad, at tila pinaikot-ikot ang kalangitan habang pinipigilan nila ang Emperor of Death. Restricting Yuan Palm. Isang kakaibang whirlpool ang nagsimulang mabuo sa palad ng batang demigod, at sinag ng kulay abong gintong liwanag ang tumakip sa Emperor of Death. Naging malungkot ang mukha ng Emperor of Death. Ang kapangyarihan ng kamatayan at lahat ng uri ng Yuan Qi sa paligid niya ay huminto sa pag-agos ng kasingkinis. Siya ay isang pinakamataas na Emperor na ang kapangyarihan ng kamatayan ay namumukod-tangi. Kung ito ay isang normal na hari sa kanyang lugar, ang karamihan ng kanilang lakas ay magiging frozen. Restricting Yuan Palm. Kahit na hindi ito kompleto, alam mo talaga itong Lost Forbidden Technique. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ng Emperor of Death habang nakatitig sa batang demigod. Bagamat ang batang demigod ay hindi kumikilos bilang pangunahing puwersa ng Opens iba, ang kanyang suporta ay naging dahilan upang hindi magamit ng Emperor of Death ang kanyang buong kapangyarihan. Kung hindi dahil dyan, si Zhao Feng o ang sinumang tao sa antas ng Emperor ay matagal nang nahuli o napatay. Side of Death. Ang Emperor of Death ay nagsimulang mag-condense ng isang itim na karit sa kanyang kamay na napapalibutan ng kapangyarihan ng kamatayan. Whoosh whoosh. Shoo. Ang higanting side ay naglaslas sa hangin at pinuri ang Death Force Field, na napilitang bumalik si Zhao Feng at ang batang demigod. Wow! Ang lihim na pamamaraan ng batang demigod ay pilit na winasak, dahilan upang agad itong magluwa ng isang subo ng dugo. Shua! Isang madugong sugat ang naiwan sa maselang kaliskis ni Zhao Feng, ngunit mabilis itong gumaling. Ang buong lugar ay sakop ng Side of Death. Ang Normal Kings ay ilang beses nang namatay.
Ang mga pag-atake ni Zhao Feng at ng batang demigod ay sasagutin ng Death Force Field at gagamitin para palakasin ang Side of Death. Siya ay masyadong malakas. Ang batang demigod ay natigilan sa pagharap sa galit na Emperor of Death. Kailangang malaman ng isa na, nang si Zhao Feng at ang batang demigod ay nagsama, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay, kahit man lang sa maikling panahon, halos maihahambing sa kay Duan Muqing. Lightning Wing Spatial Flash. Ang mga iskarlate gintong pakpak sa likod ni Zhao Feng ay nagliwanag ng maliwanag na liwanag habang siya ay sumanib sa hangin. Whoosh! Isang manipis na arko ng bilis ng kidlat ang makikita ng isa sa espasyo sa labas. Sa pagkakataong ito, noong ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wing Spatial Flash, mas pamilyar siya dito kumpara sa dati, at ang kanyang Scarlet Gold Wind Lightning ay mas malakas pa kaysa sa gintong Wind Lightning ng Wind Lightning Emperor. Si Zhao Feng ay maaaring lumipat ng hindi bababa sa 1,000 milya sa loob ng bansa at 12,000 milya sa labas. Master, mas mabilis ka pa ngayon. Papalapit ka na sa pinakamabilis na bilis ng Wind Lightning Emperor. Ang boses ng batang demigod ay tumunog mula sa loob ng ring. Lightning Wing Spatial Flash. Si Zhao Feng ay muling lumipat sa walang limitasyong karagatan at pinalaki ang distansya sa pagitan niya at ng Emperor of Death. Ang ating pinagsama-samang lakas paglaban ay halos nasa pinakamataas na antas ng Emperor, ngunit hindi pa rin natin malalampasan ang kanyang Death Force Field o ang kanyang Immortal Death Body. Ang Emperor of Death ay mayroon ding Eye of Death, ngunit hindi pa siya gumagamit ng anumang ipinagbabawal na pamamaraan. Bulong ni Zhao Feng. Pagkatapos makipaglaban sa kanya ng 2 beses, alam ni Zhao Feng na ang Emperor of Death ay napakalakas. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na ang Emperor of Death ay hindi gustong gamitin ang kanyang Eye of Death dahil siya ay maingat sa Ninth God's Eye. Una, alam ng Emperor of Death na ang God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ay lubhang nababanat laban sa mga pag-atake ng kaluluwa, na siyang pinagdadalubhasaan ng kanyang Eye of Death. Pangalawa, ang Emperor of Death ay nag-aalala na ang anumang pag-atake mula sa Eye of Death ay mag-aapoy sa potensyal ng Ninth God's Eye. Lalong nagising ang Ninth God's Eye, mas mababa ang kanyang pagkakataong nakawin ito. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi mailabas ng Emperor of Death ang kanyang buong kapangyarihan. Kung may iba pang Pictier King o Emperor sa lugar ni Zhao Feng, maraming beses na silang pinatay. Kahit na ang ilan sa mga nangungunang emperador ay maaaring matalo. Sa sumunod na ilang araw, muling nakatakas si Zhao Feng mula sa Emperor of Death. Makalipas ang 1 buwan, dumaan si Zhao Feng sa ilang island zone at pumasok sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay neutral, at nasa likod nila ang Sacred Lands, naisip ni Zhao Feng. Ang kanyang layunin dito ay upang magpahinga at maglagay muli ng ilang mga mapagkukunan, kabilang ang mga espiritual na table task para sa pagpapagaling. Ang mga normal na lugar ay walang mga espiritual na table task na maaaring maglagay muli ng lakas ng isang hari. Tanging ang Void Ocean Spiritual Palaces lamang ang may gusto ni Zhao Feng at ng batang demigod. Ang isa pa niyang layunin ay ang linangin dito sa pamamagitan ng pag-asa sa katayuan ng Void Ocean Spiritual Palace para protektahan siya. Gayunpaman, sa loob ng 10 araw ng kanilang pagdating, dumating ang Emperor of Death at agad na sumalakay. May isip kung anong uri ng sakuna ang ay dudulot ng sagupaan sa pagitan ng 2 emperor sa Void Ocean Spiritual Palace. Isang labanan sa pagitan ng mga emperor. Ito ang maalamat na Emperor of Death. Sumiklab ang kaguluhan sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace. Labis na nagalit ang Palace Lord, ngunit wala siyang magawa para pigilan sila. Karaniwang mga half-step na kings o kings ang mga normal Palace Lords. Bihira lang silang maging emperor. Emperor of Death, gaano kakalakas loob na salakayin ang Void Ocean Spiritual Palace? Hindi ka ba natatakot na ang Floating Dream Sacred Land ay hahabulin ka? Tumawa ng malakas si Zhao Feng at ginamit ang Lightning Wing Spatial Flash para mawala sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang Emperor of Death ay nanatiling walang ekspresyon at ginamit lang ang Death Instant Shadow para sumunod. Upang makuha ang Ninth God's Eye, gagawin niya ang lahat, kahit na nangangahulugan ito na masaktan ang lahat ng puwersa ng Sacred Lands. Bukod pa rito, parang hindi nagtutulungan ang lahat ng Sacred Lands sa isa't isa,
habang ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay ginugol ang karamihan ng kanilang oras sa pag-iisa sa pagsisikap na maging isang Diyos, at ang Emperor of Death ay hindi natakot sa iba pang emperors. Sa isang kisap mata, 2 buwan ang lumipas. Sa araw na ito, pumasok si Zhao Feng sa isang pamilyar na island zone, ang 10,000 Abyssal Island Zone. Ang 18 Corners Pirate Sacred Land ay ang pinakatanyag na lugar sa loob ng 10,000 Abyssal Sacred Land. Malapit ko nang maabot ang 18 Corners Pirate Sacred Land, at ang Cold Moon Emperor ay may utang na loob sa akin. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng, at napagtanto niya na ang susunod na destinasyon ay maaaring isang turning point. King of Gods, Kabanata 744. Pursuit of Death, Ika-7. Dumating si Zhao Feng sa 18 Corners Pirate Sacred Land makalipas ang ilang oras. Hindi niya itinago ang kanyang King Aura, at ang kanyang mga pakpak ay lumikha ng isang windstorm habang siya ay lumilipad. Lahat ng elite sa 18 Corners Pirate Sacred Land ay natulala sa aura ni Zhao Feng, at nakilala siya ng ilan sa kanila. Whoosh! Kumaway ang mga pakpak ni Zhao Feng nang mapunta siya sa barko ng Pirate King. Zhao Feng, ikaw pala. Ang Pirate King ay isang kamakailang karagdagan na may kalbo ang ulo. Hindi siya kilala ni Zhao Feng, ngunit nakilala ng kalbong hari si Zhao Feng. Personal niyang nasaksihan ang lakas ni Zhao Feng sa Sacred Land na mana ng Pirate Emperor at kung paano siya nag-iisang nagpasya kung sino ang magiging Emperor. Nasaan ang Cold Moon Emperor? Kahit na hindi siya kilala ni Zhao Feng, hindi iyon naging hadlang sa kanyang pagtatanong tungkol sa lokasyon ng Cold Moon Emperor. Naramdaman ng kalbong hari ang aura na nagmumula kay Zhao Feng at sumagot ng magalang. Sa ilalim ng gabay ng kalbong hari, lumipad si Zhao Feng sa isang tiyak na direksyon. Makalipas ang isang oras, nagsara si Zhao Feng sa isang malaking kastilyo na binubuo ng ilang barko. Parang isang maliit na isla, at iba't ibang puno, gusali, at tulay ang makikita dito. Matapos makoronahan ang bagong Pirate Emperor, pinanday ng mga pirata ang kastilyong ito, na pinangalan ng Pirate Emperor Imperial Court. Ang pinuno ng Pirate Emperor Imperial Court ay malinaw na ang Pirate Emperor, ang Cold Moon Emperor. Ang pagdating ni Zhao Feng ay naging dahilan upang magkaroon ng talakayan ang Pirate Emperor Imperial Court. Hindi lamang nalampasan ng aura ni Zhao Feng ang karamihan sa mga hari, kilala siya ng karamihan sa mga pirata sa itaas na echelon. Hindi nagtagal ay sinalubong si Zhao Feng ng ilang Pirate Kings, kabilang ang lalaking may gininto ang buhok at ang may mahabang balbas. Zhao Feng, mayroon ka talagang oras para pumunta sa Pirate Emperor Imperial Court. Isang maliwanag na boses ang tumunog nang lumitaw ang isang walang kamali-mali na babaeng nakasuot ng pilak, at natakpan siya ng Imperial power habang siya ay nagpakita sa harap ni Zhao Feng. Siya ay may perpektong katawan at isang korona sa kanyang ulo. Sa likod niya ay may espada at talam. Ang Cold Moon Emperor ay napaliligiran ng liwanag ng buwan habang nakangiti siya kay Zhao Feng. Pagkatapos ng ilang salita ng pagbati, iminungkahi ni Zhao Feng na mag-usap sila ng pribado, at ang pagkilos na ito ay naging sanhi ng pagkainggit ng maraming pirata dahil ang Cold Moon Emperor ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Higit pa rito, ang seryoso at matatag na Cold Moon Emperor ay nagsimulang ngumiti nang makita niya si Zhao Feng. Whoosh! Si Zhao Feng ay naging isang kidlat at lumipad sa himpapawid sa ilalim ng surge ng Emperor Intent. Emperor Intent. Ang mga pirata sa itaas na echelon sa Pirate Emperor Imperial Court ay bumulalas. Napatulala sila. Ang sorpresa at paghanga ay lumitaw sa mga mata ng Cold Moon Emperor. Kailangan niyang aminin na ang paglaki ni Zhao Feng ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hindi nakakagulat na hindi siya interesado sa trono ng Pirate Emperor. Pagkaraan ng ilang sandali, si Zhao Feng at ang Cold Moon Emperor ay lumulutang sa isang lugar sa ibabaw ng walang limitasyong karagatan na direktang tanaw ng sikat ng araw, at ang lugar na ito ay maaari pang sirain ang mga kaluluwa at katawan ng mga normal na hari. Zhao Feng, hindi ka pumunta dito para lang bumisita, di ba? Tanong ng Cold Moon Emperor. Sa isip niya, si Zhao Feng ay isang cultivation maniac at hindi interesado sa status. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Zhao Feng sa kanya kung bakit siya dumating. Sa prosesong ito, ang pagkabigla ay lumitaw sa mukha ng Cold Moon Emperor,
at ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Hindi lang dahil sa katanyagan ng Emperor of Death, ito ay dahil din sa maaaring makipag-away si Zhao Feng sa Emperor of Death ng direkta at mabubuhay pa rin ng matagal. Kung hindi dahil sa katotohanan na ako ay isang mabilis na mananakbo, patay na ako. Ngunit ngayong lumakas na tayo, hindi imposibleng talunin natin ang Emperor of Death. Lumitaw ang apoy ng layunin ng labanan sa mga mata ni Zhao Feng. Ang layunin ng labanan na ito ay naglalaman din ng kanyang galit. Si Zhao Feng ay hindi kailanman napahiya ng ganito mula noong nagsimula siyang magtanim. Zhao Feng, may utang akong pabor sa iyo at ibibigay ko ang lahat. Hindi ako makasigurado na mananalo tayo, ngunit naniniwala ako na kahit papaano ay makakayanan natin ang ating paninindigan. Tiyak na sabi ng Cold Moon Emperor. Kung hindi dahil sa tulong ni Zhao Feng, hinding-hindi niya makukuha ang trono ng Pirate Emperor at naging Void God Realm Emperor. Ang boses ng Cold Moon Emperor ay naglalaman ng matinding kumpiyansa. Alam ni Zhao Feng na ang Cold Moon Emperor ay ang bagong Pirate Emperor, ibig sabihin, poprotektahan siya ng Pirate Sacred Land. Ang korona sa kanyang ulo ay nagbigay daan sa kanya na huwag matakot sa sinumang Emperor sa susunod na dekada, ngunit hindi rin siya makaalis sa Pirate Sacred Land sa loob ng 10 taon. Ang proteksyong ito ay limitado lamang sa Pirate Sacred Land. Ang lahat ng ito ay pinlano ng unang Pirate Emperor sa Heaven's Legacy Secret Realm. Ito ay dahil dito na ang trono ay maaaring maipasa sa mahabang panahon. Nang maglaon sa araw na iyon, pumasok si Zhao Feng sa isang napakalaking tiwangwang na kanyon na katulad ng 8 Desolate Mountain. Masama ang kapaligiran dito, at ang buong lugar ay natabunan ng bagyo. Ang ilang iba pang mga kanyon ay may iba't ibang mga mortal at inapon ng ilang mga pirata, ngunit halos walang nakatira sa kanyon na ito. Ang dahilan kung bakit niya pinili ang lugar na ito ay upang matiyak na walang mga inosente ang masasaktan sa darating na laban. Zhao Feng, magpahinga ka muna dito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nag-iwan ang Cold Moon Emperor ng isang communication token sa hugis ng Half Moon. Tumanggaw si Zhao Feng at pumasok sa pag-iisa kasama ang batang demigod. Matapos makipaglaban ng maraming beses, ang kanilang mga kultibasyon ay nadagdagan, at napunan nila ang kanilang mga mapagkukunan sa Void Ocean Spiritual Palace kanina. Naabsorb ko na ang higit sa 200 wisps ng God Tribulation Lightning ngayon. Mahigit sa 200 simbolo ng kidlat ang makikita sa kanyang purple na soul sea, at lahat sila ay nagliliwanag ng immortal at walang kamatayang aura. Nagkaroon ng hindi lamang isang pagtaas sa dami. Ang mga simbolo na ito ay mas pinaikli kaysa dati. Ang pangunawa ni Zhao Feng sa Scarlet Gold Destruction Wind Lightning ay umabot na sa 50 hanggang 60%, at ngayon ay pinagsama niya ang higit sa 2 beses na mas maraming God Tribulation intent dito. Weng. Lumitaw ang isang layer ng maselang kaliskis sa paligid ng katawan ni Zhao Feng, at ang aura ng bloodline ng 10,000 ancient races ay naging mas malakas. Ang pagtaas sa cultivation at body strength ay maaari ring gawing mas malakas ang bloodline ng isang tao at mapataas ang potensyal nito. Ang mga normal na bloodline ay aabot sa kanilang limitasyon sa Sovereign Lord rank o King rank, ngunit para sa isang 10,000 ancient races bloodline, ang Origin Core Realm ay isang panimula lamang. Kahit na ang antas ng hari ay itinuturing lamang na isang yugto ng pagkabata. Sa nakalipas na ilang araw, ang bloodline ng Mystic Ice Scaled Race at ang bloodline ng God Spiritual Eye ay lumakas at mas nagising. Napagtanto ni Zhao Feng na hindi lang ito dahil sa kanyang cultivation, ang prutas mula sa Ancient Dream Realm ay may bahagi rin. Makikita ng isang tao kung gaano kabisa ang mga prutas na ito sa pamamagitan ng pagtingin sa kung paano ito gusto ng batang demigod. Sa pag-iisip hanggang dito, kumain si Zhao Feng ng isa pang prutas. 15 na lang ang natitira. Paunti-unti ang mga prutas sa puno, at 5 sa mga ito ay nabuo lamang at hindi mahinog hanggang sa ilang taon. Sa isang kisap mata, lumipas ang karamihan sa isang buwan, at ginamit ni Zhao Feng at ng batang demigod ang lahat ng kanilang oras sa paglilinang. Pagkatapos kumain ng 3 prutas at gumamit ng isang grupo ng mga kayamanan, sa wakas ay bumagsak ang pagtatanim ni Zhao Feng. Gitnang yugto ng Void God Realm. Ang True Yuan Dimension ni Zhao Feng ay kumikinang ng eskarlata at ginto.
Ang laki nito ay nadouble kumpara sa mga unang yugto ng Void God Realm. Nangangahulugan ito na mas matibay ang pundasyon at base ni Zhao Fang, na nagpapahintulot sa kanya na lumaban ng mahabang labanan sa mga emperor sa tulong ng kanyang Emperor Intent at 10,000 ancient races na bloodline na nagbigay sa kanya ng mabilis na bilis ng pagbawi. Ang batang demigod ay kumain ng kabuuang 5 prutas, at mabilis na nakabawi ang kanyang lakas. Ang kanyang Golden Cone Sacred Body ay umabot na sa mga unang yugto ng ikalimang antas, at halos hamanin niya ang mga emperor sa kanyang pisikal na katawan lamang. Sa mga tuntunin ng paglilinang, malapit din siya sa gitnang yugto ng Void God Realm. Ang dalawa ay naging mas malakas. Isang araw, pinangunahan ng Cold Moon Emperor ang 2 pick-tier na hari sa tiwangwang na lugar na ito. Mula pa noong Pirate Emperor Inheritance, ang lakas ng mas lumang Pirate Kings ay tumaas ng husto. Ang 2 pick-tier na hari ay ang Giant Shark King at ang Ghost Scaled King. Bilang isa sa 3 pangunahing pirata ng figurehead sa nakaraan, ang linya ng pating at pisikal na katawan ng Giant Shark King ay napakalakas, at malaki ang naging papel niya sa pakikipaglaban kay Emperor Muyon. Pagkatapos ng Pirate Emperor Inheritance, naging mas malakas siya. Ang Ghost Scaled King ay isang domain-level king na nakaligtas sa pakikipaglaban kay Emperor Muyon. Hindi lang siya nagkaroon ng high-class na bloodline ng isda, mayroon din siyang ghost spiritual body. Si Zhao Fang, ang Giant Shark King at ang Ghost Scaled King ay parehong handang tumulong sa iyo na harapin ang Emperor of Death. Ngumiti ang Cold Moon Emperor at sinabi. Nakikita ni Zhao Fang na ang 2 pick-tier kings na ito ay may tiwala sa kanilang sarili. Ang kanilang lakas ay mas malaki kaysa sa iba sa parehong cultivation, at kapag sila ay nagsama-sama, maaari nilang labanan ang mga normal na emperor, lalo na't ang kanilang mga bloodline ay kakaiba. Zhao Fang, hindi ko akalain na magkakatrabaho tayo balang araw. Tumawa ang Giant Shark King. Parehong alam ng pick-tier kings ang tungkol sa nakakatakot na potensyal at paglaki ng bloodline ng Mystic Ice-Scaled race ni Zhao Fang. Higit pa rito, nakipag-away pa si Zhao Fang sa Emperor of Death noon at nakatakas pa rin. Naniniwala sila na magagawa nilang harangin ang Emperor of Death dito gamit ang kanilang pinagsamang lakas. Bilang karagdagan, ang Pirate Sacred Land ay kanilang teritoryo. Kahit na hindi nila matalo ang Emperor of Death, matatanggap nila ang pagkakaibigan at pasasalamat ni Zhao Fang. Mula sa araw na ito, nagsimula na ring manirahan dito ang Cold Moon Emperor at ang 2 pick-tier kings. Si Zhao Fang at ang batang demigod ay tahimik pa ring nag-cultivate, at ang kanilang mga aura ay nagpaklik sa kanilang mga dila. Makalipas ang 3 araw, sa tulong ng tuloy-tuloy na daloy ng mga mapagkukunan, ang batang demigod ay nakabawi sa gitnang yugto ng Void God Realm, at ang kanyang sacred body ngayon ay nagsagawa ng matinding presyon. Ang Cold Moon Emperor, Zhao Fang, ang batang demigod, at 2 pick-tier kings, kabuuang 5 eksperto ang nagtipon, at naramdaman ni Zhao Fang na malapit nang dumating ang Emperor of Death. Kasabay nito, lumitaw ang isang patagang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na korona sa gilid ng 18 Corners Pirate Sacred Land. Shua. Isang lotus ang lumitaw sa kamay ng Emperor of Death at mabilis na lumawak. Sa lotus ay isang maliit na batang babae na maputi ang mata. Si Zhao Fang ay nasa Pirate Sacred Land. Ang labanang ito ang magiging turning point ng tadhana. Dahan-daang itinaas ng maputing mata na batang babae ang kanyang kamay. Weng. Isang larawan ang lumitaw sa himpapawid at naglalarawan ng isang away. Ang tao sa pinakagitna ay ang Emperor of Death, na inaatake ng maraming tao sa lahat ng panig. Hindi ka panipaniwala, ang mga larawang ito ay patuloy na nagbabago. Halata na ang Eye of Destiny ng maliit na batang babae ay mas nagising sa nakalipas na ilang taon. Ang huling larawan sa dulo ay ang Emperor of Death at si Zhao Fang na magkaharap, at bawat isa sa kanila ay may malabo ngunit nakakatakot na imahe sa likod. Paano ito posible? Pinipilit ako ng mga taong ito na gamitin ang Shadow of Death God. Hindi napigil ang mapabulalas ng Emperor of Death.